Gusto ko pong i-share ngayon ang waiting on God. Sinong may hinihintay dito? Sinong naghihintay? Madali bang maghintay? Hindi madali, di po ba? Hindi madali. Pag hindi ka nakapaghintay ng 1 minute, dyan sa bus station, alis ka na, parating na palang bus. O di naiwan ka? Di ba? Waiting on God, Psalms 40 verse 1. Pwede ho ba nating basahin lahat? Yan, tulungan niyo po ako sa pagbabasa kasi pinagpala ko ni Pastor ngayon, 2 service. Thank you, Pastor. Sige po. Psalms 40 verse 1. Sige po. For the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Next verse po, Psalms 27:14. Amen. I wait patiently for the Lord. And He inclined unto me and hear my cry. Ang hirap po mag-wait sa Lord. Tingnan po natin ang ating mga waiter, waitress sa restaurant. Yan ang trabaho nila, di po ba? Pag kukuha sila ng mga order, nakatayo muna sila, di ba? May I ask your order, ma'am? Tapos ang tagal pa natin pumili. Di ba? Ang tagal pa natin, kaya nag-wait sila. Patiently sa ating mga orders. Yan ang mga waiter, waitress po. Pero hinihintay nila ang order natin para din may maibigay sila doon sa kusina or doon sa pinakaloob ng restaurant. Ganon din po tayo. Ang mga angel, pag tayo po ay nandoon, nagpipray po tayo, ang mga angel po natin, dahil may kanya-kanya po tayong angel na nagbabantay po sa atin. Pag nagpipray tayo dyan, ang angel po, naghihintay po yan para ang mga panalangin mo, dadalhin niya sa kalangitan. Pero pag wala kang panalangin, anong madadala niya doon? Wala. Kung wala kang panalangin na madadala niya sa kalangitan, wala din po siyang ibababa. Kaya pag wala kang in-order, wala din silang ibibigay sa'yo. Amen? Nakukuha po natin? But we need, minsan di tayo makapaghintay sa rest. Ba't ang tagal kaya yung order po? Ano kaya na nangyari na? Hindi tayo makapaghintay. Diba? Sa mga order natin. But sabi ni David, I wait patiently for the Lord. Naririnig niya ang bawat pag-iyak ko. Mga nanay, mga magulang, ang bawat pag-iyak natin, bawat luha, kitang-kita yan ng Diyos. Kitang-kita at naririnig ng Diyos. Kahit tibok ng puso, kitang-kita yan ng Diyos. Si David po, sabi niya, I wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. That time, si David, guys, sinasabi niya, I wait patiently to the Lord. Why? Because that time, he was anointed na king na siya ng Israel. Pero hindi pa siya nailagay sa trono. Why? Hindi pa siya nailagay sa trono dahil may Saul na siya yung bumabatikos kay David. Kaya dumadaan muna siya sa masalimuot na mga pangyayari ng buhay niya para mapagtagumpayan na ito. Kaya sabi niya sa Psalms 27 verse 14, be brave and courageous. Kaya ganun din po tayo. Bago tayo makuha o bago natin makuha ang isang bagay, may dadaanan. Amen. Hindi naman natin basta-basta makuha, di po ba?
Amen. Kaya we wait patiently upon the Lord. Huwag niyo po ko akong tutulugan. Mabilis lamang po. Ang waiting po, ang paghihintay is a blessing. Pag hindi tayo nakapaghintay, it makes us harder. Mas lalo po tayong nahihirapan. Kaya maghintay po tayo sa Lord. Pakisabi sa katabi, maghintay tayo. Amen, maghintay tayo. Kasi tayo sa panahon ngayon, gusto-gusto po natin ang mga instant. Instant noodles, fast food. Rush, yung mga rush. Gusto mo ding mag-asawa ng rush? Okay. Punta ka sa internet, di ba? Sa mga dating site. Kasi gusto mo ng rush. Pero sinasabi ko sa mga kabataan, kung nagra-rush ka, if you want rush, and then you will put to trash. Kaya maghintay po tayo. Sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, mga nanay, mga tatay, naghihintay po tayo sa Lord. We wait upon the Lord. Kaya tayo po, nagiging courageous po tayo, nagiging brave pa rin tayo kahit sa anumang sitwasyon. Kaya unang-una, waiting on God promotes a fiery faith. Nagliliyab ng pananampalataya. Umaapoy. Pag-ibig sabihin nito, it's getting brighter and brighter and brighter. Nagliliyab na pananampalataya. Mayroon ka ba nun? Mayroon tayo, pero hindi pa gaano. Di po ba? Mayroon na tayo, pero hindi pa gaanong malaking-malaki. Si Abraham po, pag nagkikita po natin yan, na-engage ang bawat isa yan, nagkaroon ng active engagement sa pananampalataya. Si Abraham, bago siya nagkaroon ng anak na Isaac, 25 years siya nag-wait. Pero you know what? 100 years na si Abraham nung nagkaroon ng anak. Pero 25 years sa mga wala pang anak na gustong magkaanak. Wait upon the Lord. Mag-wait po kayo. Kaya yung story po yan si Abraham, no? Nagkaroon sila ng mga panauhin o kaya ang mga taong ito, parang naglalakbay sila. Pero nakita ni Abraham nung naglalakbay ang tatlong na tao ito, sabi niya, dito muna kayo, dumito muna kayo sa amin. And then pinakain niya. And then nung pinakain niya ang mga taong ito, sinabi ng Abraham, ay sinabi ng isa sa kanila, next year magkakaroon kayo ng anak. Tapos si Sarah naman nandun lang sa likuran. Tumatawa siya. Nasa gilid sa likuran, sabi niya, ako? Magkakaroon pa ako ng anak? Di na nga ako dinadatnan. Pero tumatawa siya. Nakita siya ng isang lalaki. Bakit ka tumatawa? Hindi po ako tumatawa. Basahin niyo na lamang po yung story. Hindi ako tumatawa, sabi niya. Nakita kitang tumatawa. Pero hindi niya alam na magkakatotoo ang sinabi ng lalaki. Tayo din minsan, anak, next year mayroon ka na. Anak, next year makakamtan mo na. Anak, next year magkakapapil ka na. Anak, yan ang kinakamtan mo, yan ang gusto mo, mapapasa iyo next year pag hindi ka mag-give up. Hindi sila nag-give up na mag-asawa, kaya tinagurian si Abraham na father of faith. Si Jacob, nag-wait siya ng 14 years to marry his beloved Rachel. Wow. Oy, makinig. "14 years. Sabi ng kanyang father-in-law, sige, sabi niya, ikaw ang gusto kong mapapangasawa ng anak ko. Pwede bang 7 years magtrabaho ka muna sa akin?
Laban ang pangalan ng father-in-law. Kaya Laban nga talaga. Kaya sabi ni Jacob, okay po, sige, mag-serve ako sa iyo ng 7 years. Nung dumating ang 7 years, pagkagabihan, kaganapan ng mga laki ng pagdaos ng kasalan. Paggising ni Jacob, iba. Hindi si Rachel. Si Leah pala. Sabi ni Jacob, kasi may pananampalataya siya. Nagliliyab ang kanyang pananampalataya. Habang nagliliyab ang pananampalataya ni Jacob, nagliliyab din ang pagmamahal niya kay Rachel. Kaya ganon, sabi niya, sige, mag-serve ulit ako sa'yo ng 7 years. Para kay Rachel. 7 years siya nag-serve ulit. Para mapasa kanya si Rachel. Mga anak, sa mga single pa, kaway-kaway. Akalain mo 14 years na naghintay si Jacob bago mapunta sa kanya si Rachel. 14 years. Lord, 14 years pa ba ako? 40 na ako. Lord, 14 years. 7 years plus 7. Hintayin mo ang para sa iyo. Kaya nagliliyab ang kanyang pagmamahal. Kaya hindi siya nag-stop yung pananampalataya niya. One day, mapapangasawa ko si Rachel. Kaya hindi ako mag-i-stop na patuloy na mag-serve kay Laban. Kaya tayo din, hindi ako mag-i-stop, Lord, na mag-serve sa iyo hanggat hindi mo binababa ang kasagutan ng panalangin ko. Even 14 years, Lord. Hanggat hindi mo kinakansila, hindi ako mag-i-stop. Sabi ko sa mga anak ko, hindi ko sinasabi sa mga anak ko. Peace, mga anak. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko, pero sinasabi ko sa Lord. Lord, kung magkakaroon man ang aking mga anak na ibibigay mo. Ngayon pa lang, kung hindi, para sa Kanya, Lord, kansilahin mo na, God. Alisin mo na, Lord. The more na nag-wait ka, nagiging harder kung hindi naman para sa iyo. Kaya ibig sabihin, marinig natin ang Diyos. Si Hannah, wait 4 years before God opened her womb. Baog siya eh. Si Hannah may asawa siya, si Elkanah. Si Elkanah may asawa pang isa, si Penina. Si Penina may mga anak, si Hannah wala. Every day, sinasabihan ni Penina, baog ka, wala kang anak. Baog ka, wala kang anak. Sino naman hindi ano? Diba? Nakakarindi sa tainga. Pero you know what? Pumunta si Hannah sa templo. Pinore out niya ang kanyang heart sa Lord. Sinabi niya sa Panginoon, ibinigay niya ang kanyang puso sa Lord. God, napagbigyan din siya ng Panginoon. Hanggat umiiyak siya, sabihin ni Prophet Samuel sa kanya, ay ni Prophet Eli sa kanya, umuwi ka na kasi lasing ka. Pero sabi niya, hindi po ako lasing, hindi po ako umiinom ng alak. Dahil ang lumalabas na lang sa kanyang bibig ay wala na. Yun lang, gumagalaw na lang ang kanyang bibig. Pero bago ma-open ang kanyang womb, hindi siya nag-stop na pumunta sa templo para lang matupad ang kanyang hangarin, ang kanyang plano, ang kanyang magkaroon ng anak. Tayo din, di tayo mag-i-stop na pumunta dito sa church hanggat hindi binibigay ang Lord ang gusto nyo. That even Jesus, 30 years na naghintay ang Panginoon bago niya ma-fulfill ang kanyang mission. 30 years.
alam niya na may mission siya. Sa mission niya, sinong kasali? Ikaw at ako. Tayong lahat. Yan ang mission niya. Ang Panginoong Hesus. Son of God. Pwede naman siyang tumanggi. Pwede siyang tumanggi doon. Pero dahil iniisip ka niya, iniisip niya ako, ma-fulfill lang ang mission na to, na ang gusto niyang ibigay sa atin ay ang regalong buhay na walang hanggan. Ayaw niya tayong mapunta sa kamatayan na walang hanggan. Pero ang gusto niyang iregalo sa bawat isa ay ang regalong buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus, yung nandun siya sa cross ng Calvary, pwede siyang mag-back out. Ano ako? Saan naman ako ng Panginoon? Bakit ko sisave ang mga yan? Pero dahil very passionate siya, nagliliyab ang kanyang pananampalataya, ang pagsunod niya sa Ama, kaya finix niya ang kanyang mga mata sa ating lahat. Pwede siyang bumaba, pero nung finix niya ang kanyang mga mata sa iyo at sa akin, hindi. Gagawin ko ang mission na ito para ang bawat isa makasama ko sa kalangitan. Kaya pagdating sa John 14 verse 1, sinabi niya, I will go first and I will prepare a place for you. Yun ang kanyang sinabi. Kaya lahat tayo, pinagkalooban niya ito. Huwag natin sasayain. I-work out po natin. Nag-mission na ang Panginoong Hesus. Tinapos na niya sa cross ng Calvary. Tumingin na siya sa atin. Kaya it's our part. Sinasabi niya sa Hebreo, anak, focus unto Jesus, the author and the finisher of your faith. It's our part naman na mag-focus tayo sa Panginoon. Hindi na tayo papitex-petex pa. But this is the time. Lord, gusto kong mag-focus sa iyo. Habang nag-wait ako sa iyo, Panginoon, Lord, ma-focus din ako sa iyo. Amen? Amen. Gusto natin nagliliyab na pananampalataya, focus unto Jesus. Habang pinofocus natin ang ating paningin sa Jesus, lalo tayo ding nagliliyab, lalo ka napapa-inlove, lalo kang nagiging passionate. Lord, kahit anong mangyari, hindi ako mag-give up. Kahit anong marinig ko, pupunta pa rin ako, Lord. Mag-i-stand ako. Lord, mag-i-evangelize ako. Yan ang ginawa ni Jesus para ma-fulfill ang kanyang mission. And then next, yung paralyzed man. Yung paralitiko. Waited 38 years. Kung babasahin nyo ang story na ito, mayroong isang balon doon sa Bethsaida, na kung saan doon sila sumasalok ng mga ipapainom sa mga tupa, sa mga hayop nila. And that, yung balon na yan, pag bumisita ang mga anghel na yan, at gumalaw ang tubig, nakakapagpagaling. Kaya ang mga may sakit, may mga kitong, paralitiko, bulag, anumang mga sakit at karamdaman na nandoon, doon sa side o kaya doon sa palibot ng balon na yon, nandun sila. At ang paralitiko na yan, nandoon. 38 years. 38 years na walang pag-asa. 38 years na walang mapasyalan, di na siya nakakapasyal. 38 years na hindi nakakalakad. 38 years na hindi man lang niya makapili ng magandang isusuot. 38 years na nagwo-worry. 38 years na wala man lang makasama niya sa pagpunta sa templo. Pero that day, sa ika-38 years niya doon, nandun ang Panginoong Hesus. Bumisita siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo bang gumaling? Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Ginoo, paano ako makakapunta dyan kung ang anghel ay bumaba at gumalaw ang tubig na yan, mauunahan na ako. Pero sabi ng Lord, again, gusto mo ba ang gumaling?
Kung gusto mong gumaling, sabi ng Panginoong Hesus, buhatin mong yung higaan. Binuhat niya ang kanyang higaan at gumaling siya, nakapaglakad siya, nakatalon siya. Church, in 38 years, kung mayroon ka mang panalangin na hindi sinasagot ng Diyos, sa ika-38 years na yan, tatanggapin mo ang kasagutan. Sa panahon na 38 years na naghirap ka, sa panahon na 38 years na dumaloy ang poverty ng pamilya patungo sa mga generation to generation, Lord, wala nang maghihirap sa amin. Wala nang kukulangin. Lord, wala nang mangungutang. Lord, wala nang magkakasakit ng ganito. Hinintay niya ang Panginoong Hesus. Hindi niya akalain na pupunta ang Panginoong Hesus. Come on, church, sa atin. Kahit nag-iisa pa tayo, pag ang Panginoong Hesus ay pumunta sa atin, binisita na tayo, anumang sitwasyon mo, kayang-kaya ng Lord. Isaiah 60 verse 21, sabi niya, if the time is right, I, the Lord, will make happen. Nasa timing ang Panginoon. Amen? Nasa timing ang Lord. Pagliyabin mo lang ang iyong pananampalataya. Sige, sabihin sa katabi, umapoy ang pananampalataya mo. It is demonstrated not by God comfort, but by enduring trials and period of waiting. Kahit si Noah, 120 years. Niyang hinintay bago umulan. So minsan, may mga trials pa tayo na dadaanan bago natin makuha ang kasagutan ng ating panalangin. Kaya kahit dumaan po tayo sa napakaraming trials, mag-wait po tayo sa Panginoon. Remember, sabi niya doon, that there is a natural delay between planting and harvesting. Okay, now, yan. 3 things to remember while you are in a waiting room. Number 1, remember that there is a natural delay between planting and harvesting. Hindi po pag nagtanim ako ng kamote, kinabukasan, aani na ako kaagad. Hindi po, di ba? Nagtanim ako ng pichay, aani na ako? Hindi, kasi pinupunla tapos trina-transfer. Pagtanim ako ng mangga, hindi naman bubunga kaagad. May delay. Pero nasa timing ang lahat. Kaya dyan po sa Ecclesiastes, pagbabasahin nyo po yan, sa Ecclesiastes 3:1-5, God's timing is always perfect. May time ang lahat. In everything, there is a season, a time to be born, and a time to die. Masakit man, di ba? A time to plant and a time to harvest. Pag nagplant po tayo ngayon, magplant ka na ng kabutihan, magplant ka na ng pag-asa, magplant ka na ng patience, magplant ka na ng pagmamahal, magplant ka na ng makapag-evangelize ka, magplant ka na ng patuloy na yung self-control para pagdating ng araw, may aanihin ka. Pero kung wala kang plinant ngayon, anong aanihin mo pagdating ng trials mo? Wala. Di po ba? Kaya sabi niya, Galatians 6 verse 9, sabi niya doon na, kaya't huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Sa tamang panahon, ikaw ay aani. Kaya pag gumagawa po tayo ng kabutihan ngayon, huwag tayong masayangan. Di ba? Sa tamang panahon, aani at aani po tayong lahat. And then next, sabi niya, remember that there is an unseen battle going on. Kaya sabi niya po doon, for we are not fighting against flesh and blood. Kaya po, hindi po natin kalaban ang ating mga katabi. Hindi po natin kalaban ang ating mga kasama sa bahay. Kasi po dyan, sabi niya, remember, sabi niya doon,
that there is unseen battle going on. Yan. Kaya ang kalaban po natin, yung sibat ng doubts, disappointment, discouragement, at saka yung delay. For example po, no? Nag-flight ka, o kay magpa-flight ka, may pupuntahan ka, di ba? Let's say pupunta tayo ng Pilipinas. Yan. Pagpunta mo ng Pilipinas, nakita mo sa screen. Pero, hindi cancel. Delay lang ang eroplano. Hindi kinancel. Kaya ang bawat panalangin po natin, hanggat hindi pa kinakancel, huwag kang mag-stop. Kasi na-delay lang. Nandyan na, paparating na. Di po ba? Amen. Kaya remember, delay is not a denial. Paparating at paparating pa rin ang iyong kasagutan. And then remember that God always keep His promises. Mayroon ba tayong tinatagong promises ng Lord? Alam ba natin yung mga, nagbabasa ba tayo ng Bible? Yeah, dahil kung alam natin na may promises ang Lord, yun ang sinasabi natin sa Panginoon. Di po ba? Clinic-claim natin yon sa Panginoon. Yung bawat promises na yan, Lord, sinabi mo, Panginoon, pagpapalain mo ako hanggang sa aking lahi. Kaya don't focus on what you don't have or what you cannot do. Focus on what God have and what He can do. Minsan nagpo-focus tayo kasi sa wala sa atin. Lord, buti pa siya, mayroon siya, ako wala. Lord, buti pa siya, maganda ang work niya, ako hindi. Lord, buti pa siya, ginagamit na siya, ako hindi pa. Mag-focus po tayo kung anong mayroon tayo. Dahil kung anong mayroon tayo, pwedeng payamanin yan ng Lord. Dahil sinabi niya, anak, you can do all things through Christ who gave you strength. Kaya kung anong mayroon tayo, i-bless pa yan ni Lord. Amen. Sabi nga niya, it seems slow in coming, but wait patiently. Will surely take its place. But it will not delay. Alam niyo po ba ang mga Israelites, kaya na-delay sila o kaya ilang taon sila na papunta sa promised land na pinangako ng Diyos. Imbis na 11 years lang, pero nagkaroon ng 40 years bago pumunta. Why? Kasi nung papunta sila sa promised land, maraming mga trials, marami sila na patuloy na pinagdadaanan na mga pagsubok. And that time, yan yung pinagdadaanan nila as a training sa kanilang buhay. Pero habang naglalakad sila, ay pareklamo naman sila ng pareklamo. Murmuring naman sila, ano ba yan si Moises? Dinala-dala niya tayo dito. Dinala niya ba tayo para magutom tayo? Pero hindi nila alam, pinapakain sila ng Diyos ng mga mana. Mga bagong mana, mga kwel ang binibigay ng Diyos. Tapos sinasabi pa nila, buti na lang doon tayo sa Egypt sana, hindi na tayo pumunta dito kay Moises, no? Dahil sa Egypt may sibuyas. Hindi makontento. Nagre-reklamo. Sis, ako na naman. Ako talaga, sis? May pagre-reklamo. But doon, habang naglalakad ang mga Israelites na yan at papunta sa promised land, yan po yung training na nila para pagpunta nila sa promised land, saluhin nila ang mga pagpapala ng Diyos, magiging maayos na sila. Why? Mayaman na lugar. Kung hindi sila i-prepare ng Panginoon, dito pa lang baka sila ay mag-away-away sa kayamanan na nandoon. Amen? Kaya lahat tayo prepare ng Lord. Lahat tayo. Sinasabi ko sa Lord, Lord, I wait patiently sa iyo. Kung anong nais mo, Panginoon. Prepare tayong lahat.
Nandun lahat tayo sa process sa araw-araw. Binabago tayo sa araw-araw ng Panginoon. Lord, habang Panginoon, nag-wait upon kami sa iyo. Wini-wait ka namin, Panginoon. Lahat ng kasagutan namin, hinihintay namin. Sige, Lord. Sige, Panginoon, hubugin mo kami. Hubugin mo kami, Panginoon. May isang father and son. Isang illustration, father and son. Nandun sila sa kakahuyan, sa ubat. And then ang father na ito, gusto niyang hawakan ang kanyang anak. But the son, ayaw niya. Nagra-rush ang son. Gusto niya yung rush na makaalis diyan sa kakahuyan na yan. Gusto niya yung rushing na yon hanggat naproprostrate na siya sa pag-alis na yon. But you know what? The father wants to hold the hands of the son. Gusto niyang hawakan ang kamay ng anak para hindi maligaw. Ganon din po tayo. Habang naghihintay tayo sa Lord, gusto niya tayong hawakan para hindi tayo maligaw. Hindi tayo mag-give up. Para hindi tayo basta-basta tumumba. Pag may humahawak tayo sa atin, kahit madulas ang dadaanan po natin, pero pag nakahawak ka sa isa, kayang-kaya mong humakbang. Ganon din ang Lord. Umawak tayo sa Panginoon habang naghihintay po tayo sa Kanya. Amen? Pangalawa, waiting on God produce character. Habang naghihintay tayo sa Lord, minumold niya ang character natin. Masakit, di ba? Ang character po at attitude, yung attitude po natin, yung nandito sa loob po natin. Pag lumabas ito, yung nasa loob natin, yan ang character. Kaya minsan, gustong sumabog yung nandito at nakagawa ka ng mali, sinasabi ng iba, ay, may attitude naman ito talaga. May attitude ito. Kasi nasa loob. Hindi mo na malayan na lumabas. Kaya sinasabi minsan sa atin, may attitude to. Yan po, minumold niya ang character natin. The testing of your faith produces patience. Pag umuwi ako sa Pilipinas, pag pupunta ako sa bangko, no? Bakit kaya ang daming pila? Tapos ang init-init pa dito. Yun ang sinasabi ko. Parang hindi ako makapaghintay. Sinasabi ko, bakit sa Swiss? Pwede lang ilagay naman dyan, hindi na maghintay. Pero doon, maghihintay ka, pupunta ka pa doon. Mamaya na may cut-off. May cut-off, wala na, maghihintay ka na naman. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Ang init, Panginoon, pero God, tulungan mo ako. Tapos may sisingit pa. Ang hirap maghintay. Pero doon natitest ang ating patience. Kaya pag natest ang ating patience, nagiging mature po tayo. Pagdating ng mga ibang sitwasyon, tumatawa ka na lang, ngumit-ngiti ka na lang dahil napagtagumpayan mo na. Kayang-kaya mo na ang gawin. Habang po nandun, minumold ang attitude natin, pinopurify ang Diyos ang puso natin. Kaya sabi niya, Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya pinopurify ang Lord ang puso natin para one day makita mo ang Diyos sa langit. Ngayon pa lang, dito pa lang, yung character na natin, minumold na ng potter. Yung gumagawa ng clay. Pag yung gumagawa ng clay, binabasag niya muli yung banga na yan, yung pat na yan, and then ginagawa niya ulit. Masakit man mabasag, masakit man makorek, pero pag na-mold ka naman, makinis na makinis. Ka-display ka naman. Kaya ang mga merchandise, pwede ka nilang bilhin. Ay, ito bibilihin ko, makinis na makinis, makintab.
hindi magaspang. Kaya pagdating sa trabaho, pipiliin kita dahil may something sa'yo. Sinasabi ng employer. Amen? Amen. Kaya naghihintay po tayo. And God, hindi po siya interested sa comfort natin, but sa character natin. Doon siya interesado. Kaya patuloy po tayo na minumold ng ating Panginoon. And then next, sabi niya doon, imitate the habits of strong faith. Kagaya ni Daniel, Meshach, Shadrach, at Abednego. Yan. Keep on praying, keep on serving, keep on going to small group, keep on sowing, and keep on believing. You know what? Si Daniel, nagpe-pray lang naman siya. Pero nang nakita siya na nagpe-pray, tatapon na siya doon. Hagis na siya sa lion's den. Kasi maraming Marisol. Alam niyo yung Marisol? Maraming sulsol. Sinabi sa hari, nakita namin si Daniel, nagpe-pray siya, ganyan. Nagpe-pray siya, hindi siya nagpe-pray doon sa revolto, nagpe-pray siya dito, sa ano. O kaya pinatapon si Daniel doon, sa lion's den. Pero si Daniel, nag-keep on praying, nag-keep ng ginagawa niya, sowing pa rin, nag-keep on believing. Kaya nung pagdating doon, ay hagis siya sa lion's den, hindi man siya kinagat ng mga lion, kasama pa niya na nag-worship ang mga lion na to. And then, ang binalikan, sabi ng king doon, sabi niya, lahat ng nagsulsul. Lahat ng nagsulsul. Akalain mo sana kung sila lang. No. Kahit pamilya nila kasali na itinapon doon. Mga magulang. Habang po minomold tayo ng Diyos ang ating karakter na naghihintay tayo, sali natin ang ating mga anak. Habang naghihintay, sali mo yung anak mo, maghintay tayo, anak. Maghintay tayo ng breakthrough. Maghintay tayo, we believe na sasagot ang Diyos. Sali mo ang iyong pamilya, hindi lang ako o ikaw. Kaya po kahit si Shadrach, Meshach at Abednego, alam nyo ang story na ito, no? Pero nag-keep on praying sila. Why? May Diyos na kasama nila. May Diyos na hindi nagpabaya sa kanila. May Diyos na nag-guide sa kanila. At may Diyos din na patuloy na gumagabay sa kanila. Kaya siya yung Diyos na hindi nag-iwan sa'yo sa panahon na nasa kagipitan ka. Amen? Amen? Kaya ang Diyos parang kumpas yan. Para ano? Para yung kumpas yan na para tignan mo o sabayan mo. Kaya nga sabi niya sa kanta, ikaw ang kumpas na naliligaw sa lahat ng buhay o sa lahat ng bagyo na dumadayo. Kaya kahit dumadayo ang bagyo sa buhay mo, kayang-kayang kansilahin ng Diyos sa iyo yan. Kahit anong bagyo na dumapo sa iyo, kayang-kaya yan, hawiin ng Diyos. Dahil you keep on praying, you keep on believing, and you keep your eyes to Jesus. Number 3, waiting on God prepares you for the God's best. Hindi ko na makita, sorry. God delays are not denials. They are preparation for the blessing. Kaya nga sabi niya, Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle's. Strength is renewed in waiting, not in rushing. Pag nagra-rush tayo, kung ano-ano po nababangga natin. Pag nagra-rush tayo, kung ano-ano naiwan natin. Mamaya, naiwan na natin ang susi ni Madam. Hindi ka na tuloy makapasok sa bahay niya. Di ba? Pag nagra-rush tayo, patuloy, na may mga malulos sa atin. So when you rush,
You settle for less when you, hindi ko makita. Ayan, when you wait, you receive God's best. You know what? Si King Saul po, si King Saul, siya ang hari na noon doon sa Israel. Pero that time, nagkaroon ng labanan. Nakita niya ang mga Palesteo, yung mga kalaban na napakarami. Mga bata-batalyon na mga kalaban. Nung nakita niya ang mga kalaban niya, nagkaroon ng fear ang kanyang puso. Natakot siya. Tapos ang mga Israelites na ito, natakot. Kaya may pumunta doon sa another side ng Jordan River. Yung isa may pumunta sa kuweba. Yung isa may pumunta nagtago sa batuhan. Kaya natakot sila. Pero, sinabi ni si Prophet Samuel sa kanya, wait mo ako, Saul. Wait mo ako. Hintayin mo ako. And that day, hindi na makapaghintay si Saul. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng offering, yung offering nila na sinusunog na yan, in-offer niya sa Diyos. Pagkatapos niyang nag-offer, dumating ngayon si Prophet Samuel. Sabi niya, Saul, anong ginawa mo? Natakot ako. Nakita ko nag-alisan ng mga Israelites. Nakita ko ang dami ng mga kalaban. Nakita ko yung mga kalaban nandyan na. Kaya natakot ako. Nag-offer na ako sa Diyos. Sabi niya, Saul, hindi mo ba alam kung anong inuutos ng Diyos sa'yo? Maghintay ka. Hindi mo ako hinintay. Sabi ni Prophet Samuel. Sabi niya, kahangalan ang ginawa mo. Sabi niya doon, alam mo, Saul, kung naghintay ka lang sa akin, doon sa utos ng Panginoon na ibibigay niya, ikaw at yung sambahayan mo ang maghahari sa habang panahon. Pero hindi ka nakapaghintay. Kaya ngayon pa lang, sa hindi mo paghihintay, na isali mo pa ang pamilya mo, ngayon, mayroong ng hari na napili ang Diyos. Pag hindi po tayo nakapaghintay, mga magulang, kasali pa rin ang anak natin. Kasali pa rin ang pamilya natin. Pag we want yung rushing decision na yan, hindi natin na isangguni sa Lord, alam natin na may kasagutan ang Diyos. Waiting is not denial. Nasa perfect time pa rin ang Diyos. Kaya Romans 8:28, all things work together for good for those who love Him. Kaya alam na alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay. Alam na alam ng Diyos kung kailan ka pagpapalain. Dahil alam ng Diyos ang pinaka-the best sa'yo. Maghintay lamang tayo. Alam na alam niya. Kaya habang naghihintay, sinasabihan tayo ng Lord, anak, magpalakas ka like an eagle. Para lalo kang pagpapalain. Lalo mong makita yung kagustuhan ng Lord sa buhay natin. And lastly, waiting on God position you for promotion. Wow. Sino ang gusto ng promotion? Pwede ho ba tayong tumayo lahat? Nakita po natin, pinoposisyon tayo ni Lord in a higher. Hindi naman tayo binababa ni Lord. Habang nagliliyab ang pananampalataya mo, habang nagliliyab ang pagsunod mo sa Lord, habang nagliliyab ang patuloy na pagmamahal mo sa Lord, habang nagiging lifestyle mo na mahalin ang Lord ng todo-todo.
the Lord will promote you in a higher position. Kung dati, pwede mong tignan ang weather dyan sa cellphone mo, titignan mo pa. Pero ngayon, nagle-level up. Kunin mo ang cellphone mo, sasabihin mo na lang, Sherry, what is the weather for today? Gusto kang i-level up ng Lord. Gusto kang i-promote ng Lord. Ayaw niya dyan ka lang. Ayaw niya ng Lord na taga-babysit ka lang na 15 francs lang. Gusto ng Lord ng higher salary sa'yo. Kaya don't see waiting is a testing. See, waiting is a training. Habang nag-wait tayo sa Lord, train tayo ng Lord. God is equipping us in patience, in wisdom, in strength for a greater service. Sabi ko kay Pastor Jun, di ko kakayanin. Pero sabi niya sa akin, anak, kaya mo yan. Sabi ko sa kanya, o sige, sinabi ng tatay ko na kaya ko, kakayanin ko. Pero I wait upon the Lord. I wait upon the Lord. Sa pag-wait natin, may mga testing ng buhay. May mga battles. May mga pinagdadaanan natin. But as we wait upon the Lord, the strength na nandito sa atin, nire-renew niya sa araw-araw. Nire-renew niya, pinapalakas tayo. It's like an eagle na lumalakas tayo, na lumipad tayo hanggang sa mataas. At ang eagle, malayo ka pa lang, kitang-kita ka na niya. Kaya malayo pa lang tayo, kitang-kita tayo ng Diyos. In a higher positions, you will enjoy the blessing of God. But don't stop. Don't quit. Don't give up. Just wait upon the Lord. Lord, we wait you. We wait you, Lord, like David. We wait you, Lord, like Joseph. We wait you, Lord, like Moises, Panginoon. We wait, oh God. Sige po, we close our eyes as we sing the song. Bang nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakan, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko
Sinangkin ang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong iyakan. Ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Kung sino man dito nasa kalagitnaan natin, you are in a waiting process. Naghihintay ka ng kagalingan. Naghihintay ka ng kagalingan ng iyong pamilya. Naghihintay ka ng kagalingan ng iyong mga magulang. Naghihintay ka ng breakthrough. Naghihintay ka na patuloy na maalis ka dyan sa darkness. Naghihintay ka na patuloy na mayroon kang promotion. Sino man sa atin dito, alam ko may mga kanya-kanya tayong hinihintay. Alam ko may kanya-kanya tayong dinudulog. Alam ko na may kanya-kanya tayong sinasabi sa Panginoon, Lord, i-bless mo din ako habang naghihintay ako. Pero church, while we are in the waiting process, God is telling us, anak, wait me. Perfect time ang Lord. Perfect na perfect ang time ng Panginoon. Hindi ka nakalimutan ng Lord. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Ang panalangin mo, hindi niya binaliwala. Ang kapanalangin mo, ang character mo na gusto mo ma-revive, gusto mo na ma-refresh, hindi yan nakalimutan ng Lord. Gusto ka niyang magtagumpay. Lord, sa bawat isa na nandito, dumadaan at naghihintay, Panginoon, lalong-lalo na sa mga kagalingan, lalong-lalo na sa mga transformation ng buhay. Lord, lalong-lalo na para magamit mo pa mightily sa iyong kingdom, yakapin mo, Panginoon. Yakapin mo, Lord, lahat ng nawawala ng pag-asa. Lord, yakapin mo sa oras na ito habang naghihintay ng pag-asa na galing sa iyo. God, maulan na pag-asa, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, God. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Isang business ko lang gawin dito. I urge my Lord, kung gusto mong ipag-pray ka namin, that you are in a waiting process, come in the front. We open up the altar. We open up the altar. Lahat na naghihintay ng kagalingan, lahat na naghihintay ng transformation, we open up the altar. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Come on, church. Kung gusto mo na magliyab ang pananampalataya mo, gusto mo na maapoy na pananampalataya, we open up the altar for you. And we want to pray for you. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso
Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iiwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay. Come on, leaders! Ika'y walang kapantay. Leaders! Mag-pray po kayo. Salamat, O Jesus. Tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran. Di mo ako iiwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mong lahat. Sa iyong iyakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong
sa iyong yakap. Sige po, tumayo po tayong lahat. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang Tasan natin ang kamay ang Lord. Hindi man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sige po, itaas natin ang kamay natin sa Panginoon. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kabantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tapat. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay Church, niyayakap ka ng Diyos sa oras na ito. Habang nag-wait ka sa Lord, yakap na yakap ka ang Diyos. Habang hinihintay mo siya, mararamdaman mo yung waiting ay mayroong inner peace sa loob. Mayroong trust, mayroong hope na binibigay. May pag-asa sa Lord. May kapayapaan sa Lord. Kaya maramdaman mo ang yakap ng Panginoon. Ang paghipo ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Oh, thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your word, oh God. Hayaan mo, Panginoon, ang salita mo, oh God. Patuloy na ma-workout namin. Mag-rema sa amin, Panginoon, para mayroong kaming tinapay sa araw-araw. Mayroong kaming pampalakas sa lahat, oh God, ng mga battles, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga trials namin, Panginoon. Mayroong kaming kalakasan to face the problems and trials, Father, sa aming buhay. Kay God, salamat sa iyong salita. Ikaw lang mapapurihan. Ikaw lang, you deserve only, God, the highest praises. Lahat ay belongs to you, Panginoon. All the glory belongs to you. All the claps belongs to you, Lord. Oh God, sa iyo lamang, Panginoon, oh God. Oh, thank you, Jesus. In Jesus' name, amen.